Hello po mga kapatid, muli po live po tayo dahil meron lang po tayong mga kailangang sagutin para sa kapakinabangan ng mga kapatid na dinadaya ng bulaang mangangaral na yan na si Daniel Rason. Merong mga nagsasabing mga manggagawa na nagsisinungaling lang daw po ako at nagtatawid lang daw po ako ng galit at ng kung ano-ano. At ang sabi saan mo dadalhin? Alam ko naman na nakikinig po sila sa akin eh. Isa lang ang masasabi ko, hindi ako ang magdadala. Dahil utos ng Diyos yon, binabasa ko lang. Bobo ka nga eh, na manggagawa dyan sa sa Australia. Ang bobo-bobo mo nga sa talata eh. Bakit ko nasabing bobo ka sa talata? Biruin mo, gagamit-gamit ka ng talata, hindi mo alam kung ano ang kahulugan. Tapos sasabihin mo, bibigyan mo ako ng, dapat hindi ko binibigyan ng airtime yan. Yang si Badong na yan. Alam niyo po mga kapatid, alam ko po, meron pong iisang espiritu na dumadaloy sa iglesia, mga kapatid. Kaya nga, ang bilin po ng Diyos sa Apokalipsis 18:4, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at makabahagi sa Kanyang mga salot. Mga kapatid, wala na po kayong aasahan na hustisya. Tapos sasabihin nitong manggagawang ito sa Australia na kaya tayo, pagka ganyan yung nangyayari, ang ginagawa natin, gawang mabuti. Anong gawang mabuti ang ginagawa ninyo? Ba't pa kasi kayo nakikinig dyan kay Badong na yan? Dapat kasi block nyo na yan. Naku-curious lang po kami. Curiosity kills the cat, sabi nung manggagawa dyan sa Australia. Kaya alam niyo po mga kapatid, nawiwindang na po sila eh. Kasi alam nila na mali sila. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Alam nila na si demonyo na po yung pamumuno ni Daniel Rason. Kaya nga itong manggagawa na to na nagsasalita dyan sa Australia, nabubulol-bulol eh. Kasi kung nagsasabi ka ng katotohanan, tapos sasabihin mo na pinagpagalan ni Brad Eli, wala ka namang ambag. Bakit ikaw may ambag ka ba? Meron ka bang ambag? O baka isa ka sa mga palamunin na manggagawa. Kasi ako, never akong naging palamunin na manggagawa. Wala nga kayong mapapalitaw na na tumatanggap ako ng allowance sa pagiging manggagawa. Wala kayong mailalabas na ganyan. Tandaan nyo yan. Ngayon, ang sinasabi ni Daniel Rason kanina sa pasalamat nila, may mga patutsada na naman. Sabi nga nung kapatid, nakausap ko, wala na po talagang himala. Sabi ko nga doon sa kapatid, matigas po ang ulo nyo kasi. Ako po mismo kasi napatunayan ko na wala na ang Diyos dyan sa pamumuno ni Daniel Rason. Tapos sasabihin nila na meron akong galit, meron akong puot. Hindi ako tatagal ng 20 years na nagsisilbi dyan sa magulang na ni Daniel Rason. Unang-una, wala akong sahod. Allowance hindi consistent. Yung tulog mo, tulog itik. Bakit? Grabe, hindi ka pwedeng magpahinga ng tanghali. Katakot-takot na masasamang salita ang maririnig mo. Tapos itong Daniel Rason na to na nagbabanal-banalan sa mga kapatid, hindi mo naman mapapaikot habang buhay
ang mga kapatid na napagkamatayan ni Brad Eli. Tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos po nagtatakwil. Tandaan niyo po yan. Kaya hindi niyo po pwedeng ikatwiran. Sabi ni Brad Eli, ang sino mang kumakalaban sa kapatid na Daniel, kalaban ko. Hindi po absolute yun mga kapatid. Tandaan po natin yun. Tandaan po natin mga kapatid, si Haring Solomon, itinakwil po ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, si Haring Saul, itinakwil po ng Diyos. Pero, kung tayo po mga kapatid, ay magbabago, pagsisisihan natin yung ating mga kasalanan mga kapatid, kaaawaan po tayo ng Diyos. Kung papaanong kinaawaan ng Diyos si Haring David, kung tayo'y magpapakumbaba at magsisisi sa ating mga kasalanan, patatawarin po tayo ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Kailangan magpakumbaba po tayo mga kapatid. Daniel Rason, kung gusto mo na samahan ka ng Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos. At dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya, meron pong pangako ang Diyos mga kapatid, kung ikaw Daniel Rason, magpapakumbaba. Kaya lang napakataas mo eh. Napakataas mo. Tandaan mo Daniel Rason, ikaw ang nagsasabi dati na yung acceptance sa pagkakamali, pagpapanimula yan ng maraming pagbabago. Bakit hindi mo ma-i-apply ngayon? Hindi ba itinakwil ka na ng Diyos niyan? Kaya yung mga kapatid na didisappoint na, ayaw nang dumalo. Sa totoo lang, ngayon sasabihin mo, di huwag kayong dumalo. Ayaw sa iglesia. Bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Go ahead, make my day. Ganun lang pala para sa'yo ang isang kaluluwa na sumasampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung isang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa na wala yung isa. Iniiwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawalang tupa. Itong mga pamilyang umaalis ngayon, hindi naman sila, may mga tanong lang eh. Biruin mo, magtatanong ka lang. Totoo po ba yung Area 52? Paano na yung mga nangasuspindi? Na ang sagot mo artificial intelligence lang. Tapos binago mo na yung iyong statement. Hindi na artificial intelligence. Ano na siya ngayon? Events place. Ganun kadali para sa'yo, Daniel Rason. Kaya malinaw na kalaban ka ng Kristo, Daniel Rason. Malinaw na kalaban ka ng Kristo. Kaya itong tarantado na manggagawa na to sa Australia, kabahan ka na. Isa ka sa makakasama na maiimpyerno. Mauuna pa kayo kay Satanas. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Itong mga manggagawang tampalasa na to, itong nagsasalita sa Australia na galit na galit, gustong manakit. Ang Diyos naman nagpapatawad yan. Nagpapatawad po ang Diyos. Kaya lang, kung merong mga provisions ang Biblia. Sabi ng Biblia, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba
at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Ang provisions ng Diyos, pagpapakumbaba. Tandaan mo yon, Danya Rason, at ikaw, tandaan mo yan. Manggagawa dyan sa Australia na nagsasalita ng kung ano-ano, sasabihin niya, ba't kayo nakikinig pa dun sa badong na yon? Kaya alam niyo po mga kapatid, kung papaanong ipinahiya. Hello po, Sister Wolfsis, Brother Rodolfo Bitoy Senga, and Bonjour, sabi ni Brad Joey Gregorio, from Paris, France. Kung papaanong ipinahiya ng batang David ang mga Filisteo sa paglaban niya dun sa higanting si Goliath, mga kapatid, meron pong ginagawang aksyon ang Diyos. Isa lang po ang aking masasabi, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong mga kabahagi sa Kanyang mga salot. Meron pong kapahamakan na nag-ihintay, na nakaamba, mga kapatid, sa sino mang maninindigan po dyan. Pagka nanindigan po kayo, na kayo ay nasa panig ni Danya Rason, wala pong magagawa ang Diyos. Sapagkat nagsabi po siya sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Ngayon po, alam ko, maraming mga kapatid sa buong mundo nararamdaman itong salita ng Diyos na ito na nakasulat sa Apokalipsis 18:4. Na mararamdaman nyo po yan sa kalooban nyo. Biruin mo. Kung meron kayong awa talaga sa mga kapatid, sasabihin nila na wala daw po akong awa. Kung maimpyerno daw po ako sarilinin ko na lang daw, baka daw po sakaling maawa ang Diyos. Magagalit din ang Diyos pagka sinarili ko to. Sabi ng Biblia, sa nakakaalam nga ng paggawa na mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya ikaw, manggagawa sa Australia, pagka hindi ka nagbago dyan, susumpain ka ng Diyos. Makikita mo ang sarili mo na sinusumpa ka na ng Diyos. Hindi ako hindi ko yun sinasabi sa aking sarili. Nakita ko kung paano nyo pasamain ang daan ng katwiran. Biruin ninyo. Sasabihin ninyo meron kayong malasakit. Bakit kung meron kayong totoong malasakit sa kaluluwa ng mga kapatid? Meron lang tanong ang kapatid. Totoo po ba ang mga picture na nagtinda ng alak sa Brazil? Kaya ikaw, Brad Rodel, maimpyerno ka din, Brad Rodel. Kung magmamatigas ka, pagmamatigasin mo ang iyong puso, maiimpyerno ka, Brad Rodel. Mangiliman. Bakit? Alam na alam mo sa sarili mo ang katotohanan. Na nagtinda naman talaga ng bakit hindi nyo sabihin ng totoo sa kapatiran? At humingi kayo ng tawad. Hindi tanga ang mga kapatid para hindi sila maniwala. Sabi nga ng mga kapatid, mas matatanggap pa namin na kung ihingi sila ng tawad, mas matatanggap pa namin, mga kapatid. Pasensya na po kung nakapagtindaman po ng alak sa Brazil, sa mga tindahan ni Brad Eli. Sabi nga ng Biblia, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang hindi giginhawa. The more na pinagtatakpan ninyo at pinasisinungalingan ninyo ang mga kasalanan, hindi kayo makakapagtamo ng kaginawaan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, yan po ang malinaw na kasulat sa Biblia.
Kaya po, mga kapatid, ang sinasabi nila, wala daw akong pag-ibig, wala daw akong malasakit sa mga kapatid. Pinagmamalasakit ko nga ang mga kapatid. Bakit? Niloloko ninyo. Biruin mo, dumadaing na ang mga kapatid. Hindi ba totoo na dyan sa Australia, maraming mga kapatid na biruin mo, mag-invest na ibabayad sa renta? Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha ninyo? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo para sabihin ninyo na ipinagmamalasakit ninyo ang mga kapatid. Ikaw, Daniel Rason, wala kang malasakit sa kapatid. Kung may malasakit kayo sa mga kapatid, hindi ba totoo na pagka ang kapatid nagkaroon ng sakit, pinapupunta nyo sa DSWD at saka sa PCSO? Sa mga government agencies, tapos nagpapalapad kayo ng papel sa mga pulis? Anong kaipokritohan yan, Daniel Rason? Biruin mo, tutulong-tulong kayo sa mga pulis. Hindi nyo alam, mga kapatid, pinagtatawanan kayo ng pinagtatawanan si Daniel Rason ng mga pulis. Bakit? Biruin mo, narinig nila yung yung video ni Sunny Catan na kung makapag-request itong mga pulis na to, wagas. Sino bang nag-initiate sa kanila na tumulong? Unang-una, wala kayong utak. Ikaw, Daniel Rason, nag-aral ka pa naman, binigyan ka ng doctorate degree ng PUP. Kung malalaman nila ang kabobohan mo, hindi ba sila madidisappoint sa'yo? Hindi mo ginagamit ang utak mo. Napakadaming, ang laki-laki ng pondo na inaalat ng gobyerno dyan sa PNP. Bakit magpapautot-utot ka dyan? Kasi alam mo sa sarili mo, bukas makalawa, makukulong ka na. Tandaan mo yan, Daniel Rason, dito pa lang sa lupa, ibubulid ka na sa rehas na bakal. Pagdudusahan mo ang mga kasalanan mo. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan na kita, bibigyan na kita ng pumunta ka na sa ibang bansa bago ka palang makasuhan. Kasi, alam mo, Daniel Rason, lalo akong naniniwala ngayon na totoong may Diyos. Bakit? Sa ginagawa mong yan, napapatunayan ko, totoo ang Biblia. Ikaw, antikristo ka, Daniel Rason. Biruin mo, yung mga kapatid, pagka napapakinabangan ninyo, okay, pagka sila nang may sakit, papupuntahin nyo sa DSWD, papupuntahin nyo sa PCSO, papupuntahin nyo sa mayor, sa governor. Tapos, sasabihin ng gawang mabuti. Tandaan ninyo, ang tunay na gawang mabuti, mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia sa Mateo 6:1 hanggang 2, sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay maglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mangagkapuri. Sa katotohanan, sa mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tandaan po ninyo yon, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia. Ito pong sinasabi nilang lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa sanlibutan. Pagmamali po yun sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, iba po ang kahulugan ng nakita
sa ipinakikita. Tandaan nyo po yun, magkaiba po ang kahulugan nun. Ang nakita, ginawa mo without the intent na ipakita mo. Yung pong ipinakikita, you have the intention to show off what you are doing. Kaya napakabobo nitong Daniel Rason na to. Hindi niya alam kung papaano gamitin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, palatandaan po ito na itong si Daniel Rason na ito ay antikristo, kalaban ni Kristo. Tapos sasabihin mo na pagka napipigati tayo, gumawa tayo na mabuti. Bakit? Pagka napipigati ka lang ba, doon ka lang ba gagawa na mabuti? At anong pagkapigati ang nararamdaman mo ngayon? Sasabihin mo na sinungaling ako, pabulaanan mo kung nagsisinungaling ako. Hindi ba totoo na ang tatay mo babaero? Hindi ba totoo na yung bunso mong kapatid na ampon, na si Joey Rason, drug addict? Tapos, di ba sabi ninyo na layuan ninyo ang anyo ng masama? Dapat sinabi mo yan kay Joey Rason. Nung nag-alaga siya ng mga panabong. Kaya ginagamit niyo yung salita ng Diyos para sa inyong sariling kapakinabangan. Gaya na rin kayo ng ibang mga mangangaral. Pero kung ata-atakihin ninyo si Kibuloy, kung ata-atakihin niyo yung iba-ibang mga reliyon, hoy, Daniel Rason, mas matitino pa sila ngayon kesa sa'yo. Kaya ganun lang mga kapatid, tingnan ninyo. Kahit magpigil ka ng galit, it will show, it will manifest. Kasi alam mo, Daniel Rason, pati yung talino na, yung karunungan na panlupa, ayan, tinatanggal na rin ng Diyos sa'yo unti-unti. Bakit? Hindi ka nag-iisip Bago mo sana ako pinablock at pinaka-character assassinate, naisip mo na ano yung magiging mga repercussion noong mga actuations na gagawin mo. The fact na pinablock mo ko and pinaka-character assassinate mo ko, the damage and the effect is irreversible. Kaya po mga kapatid, magano po kayo, magsuri po kayo. Ako po ba ay nagsasalita ng kasinungalingan? Sabi ko nga po, magharap-harap kami. Via online, walang pagkakataon na magharap-harap kami in flesh. Magharap-harap kami, magsalita, lahat, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, debate kami ni Daniel Rason. Bibigyan ko siya ng partida. Ang gagamitin ko lang talata, 1:8:44. Ano po ang nakasulat sa 1:8:44? Sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ikaw, Daniel Rason, anak ka ni Satanas. Bakit? Nuknukan ka ng kasinungalingan. Ano ba talagang katotohanan? Artificial intelligence lang ba itong Area 52 o events place? Kaya nga sabi ko sa'yo, pagka dinala ka sa witness stand, sa korte, madali kang maiipit. Bakit? Ang taong sinungaling, mga kapatid, madali yang mahuli. Bali-baligtarin mo lang ang tanong. Mataranta na yan.
Kaya nga lalong mas maraming naniniwala sa akin ngayon. Daniel Rason. Kahit pagbali-baligta rin nila ang tanong, iisa lang ang sagot ko. Pag may mga nagtatanong, pagka hindi ko alam, sinasabi ko. Hindi ko po pwedeng sagutin yan dahil hindi ko alam. I cannot give what I do not have. I cannot answer what I do not know. Ganun lang naman kasimple eh. Ba't ka Ba't ka magpapa-impress sa... Kaya nga itong Daniel Rason na to, alam nyo po ba mga kapatid, ito. Si Angela Lagunsad, si Diego, yung mga nawala, si Kikay, kung ano-anong pinagsasabi nitong si Daniel Rason. Kaya nga tingnan ninyo, magmamalaki kayo sa akin, sabi ni Daniel Rason. Di umalis kayo. Tingnan nyo ang ipapalit ko, mga bata. Mga kapatid, kung ano-anong paninira ni Daniel Rason na ginagawa doon sa mga TV host, doon sa mga host sa UNTV na non-member, mga kapatid, biruin mo, pagkatapos mong pakinabangan yung mga tao, hindi mo naman kinocompensate properly yung kanilang, yung kanilang skills. Tapos kung siraan mo silang ngayon nakatalikod sila, si Tulpo nga, si Bitag, kung ano-anong paninirang ginagawa niyan ni Daniel Rason eh. Mas maganda nga, marinig ito ni Bitag na sinisiraan siya ni Daniel Rason. Bakit? Kasi itong si Daniel Rason, mga kapatid, inggit po siya kay Bitag. Dahil si Bitag, alam niyo po ba kaya mas lalong lumakas ang UNTV? Dahil kay Tulpo, kay Bitag. Mga kapatid, yun ang katotohanan. Pagkatapos mong gamitin ang mga tao na ito, si Angela Lagunsad, si Diego, si Kikay, sino pa, yung mga host ng mga hindi mga member, na hindi mo naman binayaran ng maayos, kung ano-anong sinasabi mo na hindi maganda sa kanila, mahiya ka sa sarili mo, Daniel Rason. Kaya nga anong sinasabi ngayon nung ibang mga naging host dyan, na hindi mga kapatid, si Daniel Rason, oportunista. Si Daniel Rason, manggagamit. Ayan. Hindi ako nagsasabi niyan. Hindi mga kapatid yon. Kaya ganun po mga kapatid. Mag-ano po kayo? Magsaliksik po kayo. Kung papaanong bago natin lisanin yung ating kani-kanyang paniniwalang kinagisnan, nagsaliksik po tayo thoroughly, ganun din po tayo magsaliksik ngayon mga kapatid. Tandaan po natin ang bilin ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ang sabi po ni Apostol San Pablo kay Timoteo, manatili ka sa mga bagay na iyong nangatutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Mga kapatid, ito pong si Daniel Rason, hindi po nanatili sa kanyang natutunan at hindi po siya nanatili sa pinagkaroonan niya ng katunayan. 4 na taong singkad mga kapatid, magmula nang namatay at pinagpahinga ng Diyos ang kapatid na Eli Soriano sa kanyang paglilingkod dito sa lupa. Pero magmula po ba noong mamatay si Brother Eli? Nakita niyo na po ba na nangaral si Daniel Rason? Samantalang walang puknat na concert sa KD-Rock Weekly. Walang puknat na na concert monthly sa Araneta. Sabi ng Biblia,
Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay madatnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Hindi ba kayo nag-iisip niyan, mga kapatid, na kung dumating ang Panginoong Jesucristo, nasa ano kayo? Nag-headbang kayong ganon? Sa Araneta? Kinikilig-kilig kayo dahil dun sa mga napapanood ninyo? Sa Araneta? Samantalang nung buhay si Brad Eli, pumupunta tayo sa Araneta para sa Bible exposition. Ngayon, dumadaing na ang mga kapatid. Wala na po kaming pambayad sa renta. Tapos sasabihin ninyo na kayo ang may awa. Kayo naaawa kayo. Tapos sasabihan nyo ko na wala akong awa. Hindi nyo naman mabobola ang mga kapatid. Kaya ganun lang po mga kapatid ang masasabi ko po sa inyo. Magsaliksik po kayo, magsuri kayo, mag-obserba kayo. Tandaan po ninyo mga kapatid, nagtatakwil po ang Diyos. Maraming pagkakataon na itinakwil ng Diyos ang bayang Israel dahil sa kabukyutan ng mga taong umuugit sa bayang Israel. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Kaya nga nagsugo siya ng mga anghel, nagsugo siya ng mga propeta. Ang kahuli-hulihang sinugo niya, yung kanyang bugtong na anak, pinatay. Kaya ganun mga kapatid, hindi po absolutamente yung sinabi ng kapatid na Eli. Kung yun ngang sinabi ng Diyos, yung pagtatalaga ng Diyos, paghalal ng Diyos, pagkasangkapan ng Diyos sa isang tao, hindi absolutamente. Lalo na yung salita ni Brother Eli. Tao lang po yun mga kapatid. Pwede yung magkamali. And, hindi po yun nagkamali. At hindi nagkamali ang kapatiran noong iboto si Daniel Rason. Meron pong free will ang tao. Tandaan po natin mga kapatid, kung papaanong napahamak si Haring Solomon na pinakamatalinong taong nabuhay sa balat ng sansinukob at pinakamayamang taong nabuhay sa balat ng sansinukob. Gayon po nagtatakwil ang Diyos sa panahon na ito. Bakit? Dahil willingly nagpaligaw po si Haring Solomon sa kanyang mga babae. Sumamba po siya sa ibang Diyos. Tinalikuran po niya ang Diyos ng kanyang mga magulang. Ganyan din po ang nangyayari mga kapatid kay Daniel Rason ngayon. Na tinalikuran niya po yung bilin ng kapatid na Eli na kung ako'y mamamatay, marami na pong mga kapatid na maraming sabi ng kapatid na Eli, kung ako'y mamamatay, marami pong mga video na nakarecord na sapat na po upang ikaligtas ng inyong mga kaluluwa mga kapatid. Sabi nga nung kapatid, bakit walang ipiniplay? Kahit man lang ngayong February na buwan kung kailan pinagpahinga ng Diyos ang kapatid na Eli Soriano. Bakit? Kahit nga po tumingin kayo sa YouTube paulit-ulit na lang yung mapapanood mo po sa YouTube channel natin. Bakit? Unti-unti na pong tinatanggal ni Daniel Rason yung pong mga magagandang mga paksa na nakarecord. Unti-unti na po. Pangalawa, consultation mga kapatid. Natatawa nga po ako Bakit? Dahil sabi nung isang kapatid na dinalaw, kung gusto nyo akong dumalaw, ay kung gusto nyo akong dumalo uli, sabi po nung kapatid na dinalaw, sagutin nyo itong mga tanong ko. Una, sabing ganyan, bakit wala ng consultation?
Kasi si Brad Daniel, ayaw niyang mapahiya ang kapatid. Ibig sabihin ba, sabi nung kapatid na dinalaw, ibig sabihin ba, namamahiya lang si Brad Eli? Dahil meron siyang consultation. Hindi nakasagot yung yung mga manggagawa. Tandaan po ninyo mga kapatid, biblical po yung consultation. Si Haring Solomon, mga kapatid, kung maaalala niyo po yung pong kwento sa Biblia na dalawang babae na nag-aagawan doon sa sanggol. Pinagharap sila ng Haring Solomon. Sabi niya, sige, ganito ang aking hatol. Total kayong dalawa, nagkiklaim na pareho kayong magulang, pareho kayong ina nitong sanggol na to. Hatiin natin itong sanggol na to. Sumagot yung isa, sabi nung isang babae, sige. Sumagot yung ikalawang babae. Sabi niya, mahal na hari, ibigay nyo na lang po, ipagkaloob nyo na lang po sa kanya yung sanggol. Sabi ng Haring Solomon, ngayon alam ko na kung sino ang totoong ina ng sanggol na ito. Ibinigay po doon sa babae na nagpapaubaya para sa sanggol na wag mahati. Kung tutugay-gayan natin and if we will follow the argument of this Daniel Rason, napakabobo, mga kapatid. Ibig sabihin para sa kanya, namamahiya lang itong si Haring Solomon. Ibig sabihin para sa kanya, namamahiya lang itong si kapatid na Soriano. Kaya, napakarami nilang palusot eh. Tapos ang ikalawang tanong, bakit nag-alaga ng manok na panabong si Elijan Rason? Hindi naman siya nagsasabong. 'Di ba sabi ng Biblia, sabi nung kapatid na dinalaw, anyo pa lang ng masama, lalayuan na. Doon pa lang, talo na po sila itong mga manggagawa Ikatlo, sabi nung kapatid, bakit nagrebelde si Badong? Alam niyo po mga kapatid ang sagot ng mga manggagawa. Kasi kaya yan nagre-rebelde yan si Badong na yan dahil meron siyang inihingi kay Brad Daniel na hindi ibinigay ni Brad Daniel, kaya siya nagre-rebelde. Sabi ko doon sa kapatid, pakitanong mo nga kung ano yung inihiling ko daw po kay Daniel Rason. Ang sabi po ng mga manggagawa, meron daw po akong inihinging pera, hindi ibinigay. Sabi ko nga, sige sabihin mo, kung yun ngang commission, nakarapatan niya hindi binigay ng magulang, yung pa kayang pinaubaya niya, tapos manghihingi siya ng pera kay Daniel Rason? Kaya yun po mga kapatid, ang dami nilang, sabi ko nga po doon sa tapos meron pang lumalabas na issue ngayon, ako daw po at saka si Kuya Adel, iisa. Sabi ko parang, natawa ko, parang yung, I and my father are one. Sabi ko, napakabobo ng mga, sabi ko nga doon sa comment ko doon sa isang post nung kapatid. Sabi ko, pwede po ba, ganda-gandahan nyo naman po yung paggawa po ninyo ng kasinungalingan. Kasi, tatawanan lang po kayo ng mga tao. Unang-una, nag-send po ng friend request sa akin si Kuya Adel, binlock ko po siya. Unang-una, hindi ko naman siya kilala. Kaya, sabi nila, ako daw po, tsaka si Kuya Adel, iisa. Hindi ko nga alam kung ano yung pinaglalaban nun at pinagsasabi nun Tapos, ini-invite ako ng Broccoli TV. Mga kapatid, I do not want to affiliate myself to anyone or anybody na magkaiba po kami ng pinaglalaban. Kaya ganun po. But, I am extending my deepest gratitude dun sa mga tao na yon. Kahit sinasabihan sila na masama at silang tao, alam niyo po mga kapatid, hindi tayo po pwedeng humatol na yung mga tao na yan maiimpyerno.
Sabi ni Brother Eli, mga kapatid, a single act of kindness na ginawa nating bukal sa ating puso, nangangahulugan yun para sa ating kaligtasan. Sabi ng Biblia, sino mang magpainom ng isang sarong tubig na malamig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Salita po yan ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang magpainom ng isang sarong malamig na tubig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Kaya wala tayong karapatan na hatulan ang kahit na sino. Sabi nga ni Brad Eli, kung gusto ng Diyos iligtas si Manalo, sino ako para questionin ang Diyos? Kaya itong si Rhea sa Sondoncillo na magkakalat-kalat ng naghahanap lang yan ng damay si Badong sa kanyang kalagim-lagim na sasapitin. How sure are you na kalagim-lagim ang sasapitin ko, Rhea sa Sondoncillo? Ako nga, kung ililigtas ka ng Diyos, anong pakialam ko doon? Prerogative ng Diyos yun kung sino ang gusto niyang iligtas. At wala kang karapatan, Rhea sa Sondoncillo, na questionin ang Diyos. Ganyan din ang sasabihin ko sa iyo. Sino ka mang manggagawa ka sa Australia, na sasabihin mo, dapat hindi ko po binibigyan ng airtime yan, si Badong na yan. Alam mo, the fact na hindi ako mabanggit-banggit ng leader mong sinungaling at leader mong kampon ni Satanas, mamamatay tao. Tandaan po natin, mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa 1:8:44, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia ay ganito, kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Tandaan mo ito, Daniel Rason. Sa akin mo lang yan natutunan. Bakit? Kung alam mo na character assassination is another form of killing, bago mo sana ako pinablock at pinaka-character assassinate, inisip mo na yan. Katunayan na hindi mo alam yan, kasi ayan ang bunga, and irreversible. Yung epekto ng ginawa mong hindi mo ginagamit ang iyong utak, Daniel Rason, irreversible na. Damay-damay na kayo dyan. Sasabihin mo sa akin na ako yung maiimpyerno? Sino ka para, Sino ka para hatulan ako? Diyos ka ba? Kung gaano kabaho ang paa mo, ganyan kadumi ang paa mo spiritually, lumalakad kang wala sa katwiran. Yan ang nagpapatunay, Daniel Rason. Bakit? You are not executing the proper justice of God. Kung merong katiwa-tiwalag, number 1, ikaw. Bakit? Buhay pa ang asawang hapon ni Arlene Rason, na tatay ni Arigil Rason. Kinuha mo na si Arlene Rason. Arlene Ruga. Ikalawa, sino? Yung iyong tatay, babaero. Ikatlo, yung iyong nanay na maraming napatisod at sinasamba pera. Nuknukan ng sinungaling. Anong katunayan ko? Tanungin mo ang iyong kapatid na si Sis Lisel Kapulong. Bakit? Sabi niya, ang gara-gara ni mami, Nagtatransform siya pag nakaharap kay kuya. Tanungin mo, yung mismong tsuhin mo, si Brad Narsing Soriano, na tatay ni Ate Ruth Soriano. Totoo naman na masama ang ugali ni Beto na yan. Pamilya niyo yun. Tanungin mo yung asawa mo. Siya mismo makakapagsabi, masama ang ugali ng kanyang mother-in-law.
Kaya nga hindi sila malapit sa isa't isa, di ba? Ikaapat, yung iyong kapatid na adopted. Di ba? Nag-drug addict yan, ng babae yan, at nagkasino. Ikalima, sino? Yung iyong panganay na anak. Si Daniel Rason Jr., si Kulit. Hindi ba malaking krimen yung ginawa niya na lagyan ng pampatulog yung inumin noong si Brad Ramon Espanyol. Nung naalimpungatan siya, nakasubo na yung bunganga nung anak mo na junior doon sa pag-aari ni Brad Ramon Espanyol. Tapos sasabihin mo na sinungaling ako, Daniel Rason? Patunayan mo na nagsisinungaling ako. Sabi ko nga kung papaanong nag-dare yung sabi nung isang kapatid, nag-comment sa akin, ay di pala, umakyat sa live ko. Brother, isa lang yan, ang suggestion ko, pagharap-harapin kayo lahat, sa harap ng buong kapatiran, manumpa kayo sa harap ng Diyos. Kung sino ang magsasabi ng kasinungalingan, susumpay ng Diyos. Sabi ko, hindi lang po sumpa, nakahanda po akong ipapugot ang aking ulo, mga kapatid, kung kasinungalingan lang ang sinasabi ko. Mga kapatid. Kaya nga hindi po mabanggit-banggit ang pangalan ko ni Daniel Rason Dahil alam na alam niya na totoo ang sinasabi ko. Mga kapatid. Kaya po ganon, mga kapatid. Ito pong Daniel Rason na to, biruin mo. Namatay yung anak ni Brad Ruben. Dumalaw ba yung pamilya ninyo? Nakalimutan. Si Sis Annie nga ba yung pangalan nun? Yung anak ni Brad Ruben? Nakapatid ng iyong tatay? Ng iyong daddy? Dinalaw nyo ba? Tapos dadalaw-dalaw kayo sa mga kapatid. Hipokrito, Daniel Rason. Kaipokritohan yan. Kung papaanong sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga pariseo at mga eskriba, na nagbibigay kayo ng ikapu, ng yerba buena, ng komino, ng anis, na binabaliwala ninyo ang pinakamahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, ang paghabag at ang pananampalataya. Wala kayong habag sa kapwa. Bakit? Biruin mo, empleyado ninyo, papupuntahin nyo sa PCSO, papupuntahin ninyo sa DSWD, para humingi ng tulong, papupuntahin ninyo sa mayor, papupuntahin ninyo sa gobernador, kung kani-kanino ninyo papupuntahin, samantalang itong mga pulis na to, na maraming pondo na nakaalat ang gobyerno para sa kanila, nagpapa-impress kayo? Sabi ng Biblia, ang sino mang hindi nagkakandili ng kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya. Bakit? Mas masaul pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya ganyan po, mga kapatid, kaipokrituhan na lang po ang ginagawa ni Daniel Rason. Kaya kung mahal po ninyo, mga kapatid, ang inyong mga kaluluwa, ang kaluluwa ng inyong mga pamilya, mag-isip-isip po kayo, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, nakahanda po ako, ipapugot ko po ang aking ulo, mga kapatid, kung ako po ay nagsasalita ng kasinungalingan. Kahit isa, pagka meron kayong nakita, kahit isa sa mga sinasabi ko na kasinungalingan, pugutan niyo po ako ng ulo, mga kapatid. Nakahanda po ako. Sabi ng aking Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Mga kapatid, wala pong itinuturo na kapaitan ang Panginoong Jesucristo sa Biblia. Sabi niya,
Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pagka ang inyong kaaway ay nagutom, pakainin ninyo. Anong pagkain ang ipapakain sa inyong kaaway? Pagkaing makakain. Ini-specify ng Panginoong Jesucristo. Baka pinakain mo nga, binaboy mo naman yung pagkain. Ikinaskas mo. Meron kasi akong pinagtrabahuhan, hindi ko na lang babanggitin kung saan, mga kapatid. Pagka po yung pong customer, high rate, ibig sabihin ng high rate na customer, balahura, bastos. Alam niyo po, pagka po umihingi ng tubig yung mga customer, na mga bastos, isinasalok po nila sa toilet bowl. Totoo po yan, mga kapatid. Sabi ko doon sa mga katrabaho ko, huwag niyong gagawin yun, masama yun. Kasi sabi ng Bible, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Sabi ko po sa mga katrabaho ko, ganun ba? Oo. Kahit masama yung ginawa ng tao, dapat huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Pagka nauhaw, painumin mo ng tubig na maiinom. Hindi mo lalagyan ng pampatulog, tapos magigising na lang, nakasubo na yung bunganga mo. Kaya po mga kapatid, malinaw po ang sinasabi ng Santong Kasulatan ng banal na aklat ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo nanguhulihin siya dahil sa matinding pag-ibig ng apostol na si San Pedro. Tinagpas niya yung tenga ni Malco. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sige, Pedro, tagpasin mo yung leeg, wag yung tenga. Manapa ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Pedro, isauli mo yung tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Kaya mga kapatid, tayo po ba hanggang sa panahon ngayon nasa tamang pananampalataya? Kayo po mga kapatid ang makakapagpatunay dyan na ito pong si Daniel Rason, mga kapatid. Wala na po, hindi na po siya pinapatnubayan at sinasamahan ng Diyos. Bakit? Walang hustisya, walang pagkahabag, at walang pananampalataya. Dahil kung meron kang pananampalataya, mamalasakitin mo ng tunay na malasakit ang kapatiran, gaya ng pagmamalasakit na ginawa ng kapatid na Eli Soriano hanggang sa kamatayan. Kaya ako, kahit anong marinig ko na paninira na sinasabi nila kay Brother Eli, isa lang ang bagay na masasabi ko, dati akong bulag. Dahil dito sa tao na to na pinapasama ninyo kung ano-anong kasinungalingan, granting na nagkasala siya, walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Si Haring David, kung saan sa kanya pinadaan ang binhi ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, nagkasala po si Haring David, mga kapatid, at matindi ang kanyang naging kasalanan. Nagkapatong-patong, mga kapatid. Pero nung ipakilala sa kanya ni Propeta Nathan na masama ang kanyang ginawa, nagsisi po siya, mga kapatid, nagpakumbaba, hinubad yung kanyang damit na pagkahari at gumulong sa alabok. Pinatawad po siya ng Diyos. Tapos, dumadaing na ang mga kapatid na hindi na nakakainom ng maintenance. Instead na mag-tricycle, lalakarin na lang yung papunta sa lokal para merong maitulong. Tapos, hindi kayo umihinto sa pa-concert ng pa-concert. Sabi nga nung isang kapatid na nakausap ko, po itong kapatid na to, kilala ko na core group ng copy.
Core group po siya, member po siya ng core group ng Kapi. Alam niyo po ba itong kapatid na to? Sabi ko, brother, sister, kilala kita, sabi kong ganyan. Nakikita kita sa sa Brazil. Ganun po ba kapatid? Sabi niya ganyan. Oo, nakikita kita doon. Oo nga, kapatid, sabi niya ganyan. Na ako po, nagtapat siya sa akin, exit na po siya. Exit na ako, sabi niya ganyan. Kasi, nung buhay si Bradley, hindi ka manghihinayang na lumaban ng ubusan. Dahil, talagang merong pangangaral na ginagawa at pagpapalaganap na massive pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero itong si Daniel Rason, sabi niya ganyan, biruin mo, bakit ka magpapa-impress, magbibigay ng kung ano-ano sa mga pulis, sa PNP? Samantalang maraming kapatid ang dumadaing. Maraming mga kapatid ang walang makain, walang ganito, tapos barong-barong ang tapos ikaw pagagawa mo yung mga opisina ng mga pulis, yung barak sa mga pulis, etc. etc. Tandaan po ninyo mga kapatid, sabi ng Biblia, ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalong-lalo na ng kanyang sariling sambahayan, tumanggi sa pananampalataya, sapagkat mas masaol pa siya kaysa hindi sumasampalataya. Kaya, itong pag-neglect ng pamunuan sa mga kapatid, ito po mga kapatid, ito ang ayaw na ayaw ng Panginoong Hesukristo. Ayaw po ng Panginoong Hesukristo yan mga kapatid. Dahil mahal ng Diyos, sabi ng kapatid na Eli, dito sa samahan na to, wala kahit isa na nagpapalimos sa kalsada. Hanggat alam lang namin mga kapatid, hindi namin pababayaan kahit isang kapatid na mamalimos. Hindi na po yan masasabi ngayon ni Daniel Rason. At hindi rin masasabi ni Daniel Rason na hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi. Ako nga. Katunayan, ako ang buhay na patunay na dinaya ninyo ako. Magulang mo, hindi na nga binigay. Sabi nung teka, naguguluhan ako. Hindi ba dapat ang magbibigay ng commission yung seller? Tama po. Alam niyo po ba bakit hindi binigay ng seller yung commission? Nakarampatan po para sa akin. Dahil kinausap po ito ni Beth Rason, ng nanay ni Daniel Rason. Pinagtulungan po nila ako ni Noli Saballa na kausapin itong seller na masama akong tao. Wala namang kinalaman yun. Granting na masama akong tao. May kinalaman ba yon doon sa transaction? Professionally speaking, walang kinalaman yon. Bakit? Nagbenta ka ng lupa sa batas ng tao, 5% or 6% something. Dapat, kung yun ang susundin, almost 350,000 ang commission ko po mga kapatid. Pero, nakiusap po yung dahil sabi nung nag-uusap-usap kami, wag nyo na pong tawaran kasi bibigyan ko pa po si Brad JR. Sabi nitong Noli Saballa na papapil na to, wag mo nang pakialaman si intindi si Brad JR. Sabing ganyan, bahala na si Daddy doon. Pero nung kaming dalawa na lang po na nag-uusap nung seller, sabi po nung seller, alangan namang hindi kita bibigyan, brother. Sabi ganyan nung kapatid sa akin. Kaya ganun po mga kapatid ang nangyari. Kaya sasabihin mo na na hindi namin dinaya ang sino man, hindi nyo na masasabi yun, Daniel Rason. Kasi number 1 kang mandaraya. Number 1 kang mandaraya. Biruin mo, dadayain mo yung mga TV host na mga non-member. Ngayon, alam mo, Daniel Rason, mas matakot ka sa mga closet. Ano po ba yung mga closet, mga kapatid? Ito yung mga dumadalo pa, pero hindi na
sumasampalataya sa sinasabi ni Daniel Rason. Marami. Diyan lang sa UNTV, mga kapatid, maraming closet dyan. Saan pa? Sa hanay ng mga manggagawa, maraming closet dyan. Hindi ko nasasabihin kung KNP, kung DS, kung zone servant, o regular worker. General na yon pagka sinabing manggagawa. Maraming opisyales na closet na din. Bakit? Napatunayan nila na totoo yung sinasabi ko, mga kapatid. Kaya ganun po, mga kapatid, merong nang nag-message sa akin, brother, active ako sa sa medical mission. Pero exit na ako sa puso. Brother CJ Perez, hello. I am acknowledging the presence of Brother CJ Perez. I would like to invite you, Brother CJ Perez. Sa kaalaman po ng mga kapatid na nanonood ngayon, mga kapatid, si Brother CJ Perez po, kamanggagawa po ito na apo ng kapatid na Nicolas Antiporda Perez. Ang titis. Yun po. Hello, Brother CJ Perez. Pwede po ba kitang ma-invite dito sa live? With your kind indulgence, Brother CJ Perez. Nag-send ako ng invitation, Brother CJ. Sana mapaunlakan mo po ako sa pagkakataong ito. I-add po kita, Brad CJ. Ayan, adding Brother CJ Perez. Kahit ano lang po, saglit lang, Brad CJ. Ayun, salamat sa Diyos, kapatid na CJ Perez. Brad CJ, hello po. Hello. Ayun, salamat sa Diyos, Brad CJ. At nagkatagpo din po tayo sa wakas. Oo nga actually, gising ko lang kaya bedroom voice pa. Okay. Okay lang po yan, Kasi umaga pa lang naiintindihan po dito. yan ng mga kapatid, Brad CJ. Marami pong maraming nanonood at nakikinig sa mga videos po natin, Brad CJ. At sana po makapagbigay po kayo ng insight or mensahe sa ating mga kapatid sa kapakinabangan ng kanilang mga kaluluwa. Oo, Brad, actually gusto ko magpakita ng mukha. Ayoko kasing nagsasalita ng walang mukha dahil ako, what you see is what you get. Kilala naman ako ng lahat na nakakakilala sa akin. Siguro gusto ko makapagbigay ng message, may mukha ako, ayoko nang wala. Sige Siguro po, maya-maya, CJ. kung makakapag-live ka ng mga after 2 hours pa or medyo maliwaliwanag na dito at hindi na ako bedroom voice. Natuwa lang ako Okay kasi lang yan, kahit bedroom voice, Brad CJ, naiintindihan at maiintindihan po ng mga kapatid yan. Sige lang po, Brad CJ. Meron po akong isi-send sa iyo mamaya na message. Hindi ko pala na-send sa iyo kanina. Sige. Yan lang mga kapatid kasi paggising kasi lagi namin lagi yan ang namin hindi ka pa ba dadalo? Yan ang usapan namin ng asawa ko dahil isa sa mga morning morning ritual namin ang makinig do sa iyong mga video kasi totoo naman kasi, alam niyo mga kapatid, masarap kasing makinig sa katotohanan. Kaya nga ako,
No offense sa mga mahilig sa mga K-drama. Wala naman ako ibig sabihin tungkol doon. Pero pagdating kasi sa mga katotohanan, sa mga real events, true stories, true life events, ayoko nakikinig ng kasinungalingan. Masarap kasi makinig kay Brad Badong, hindi dahil sa natutuwa ka dahil may mga sinasabi siyang kasiraan ng iba, kundi alam mo sincere, alam mo totoo yung pinapakinggan mo, hindi nagsisinungaling, hindi puro imbento, hindi pang gaslight. Kaya nga ako mahilig ako sa news. Kasi gusto ko, totoo lang pinapakinggan ko. Ayoko na makarinig ng kasinungalingan. Kaya sa mga malakas ang loob, nanonood kay Brad Badong, la, isa lang ang buhay mga kapatid eh. Bakit pa tayo magtatago? Kung nag-decide ka, panindigan mo kung ano yung desisyon mo sa buhay. Huwag kang magtago. Yan ang decision mo eh. Sa tingin mo, yan ang tama. Go ahead. Hindi make my day. Tama. Go ahead. At gawin mo kung ano yung mabuti. Ngayon, di parang natatakot ka, nagda-doubt kang lumabas, di huwag ka lumabas. Respetuhan lang mga kapatid. Ako nire-respeto ko yung mga nasa loob kasi naiintindihan ko yung iba. Lalo na yung mga matatanda na, talaga namang dyan na tumanda sa loob ng iglesia, ang hirap din, may intindihan mo, mahihirapan silang lumabas. Paglabas nila, wala silang kaibigan, wala silang koneksyon. Yeah, I respect them. Kung mayroon kang dudang gano'n, di wag ka lumabas. Diyan ka lang sa loob. Kung saan ka masaya, kung saan maluwag ang pamumuhay mo, kung saan tingin mong maliligtas ka, di diyan ka. Di ba? Pero kung meron ka naman nakikita ng mali, alam mo na, nagsisinungaling na lang yung pinakikinggan mo. Alam mo na, naglolokohan na lang kayo. Alam mo yung dati mong sinampalatayanan, binura lahat. Alam mo na maiimpyerno ka na doon sa kinalalagyan mo. Sabi nga dati, di ba? Sabi nga ng kapatid na Ellen nun nasusunog na yung bahay. Ba't hindi ka palalabas? Di ba? Ngayon, ang sasabihin sa'yo, saan mo kami dadalhin? Abay, nasusunog na yung bahay eh. Wala kang Bro, si pakialam Jay, kung saan lumabas meron ka muna. sinasabing bago si Daniel Rason ngayon eh. Ano yan? Umuulan. Ba't ka lalabas ng bahay? Mababasa ka. Ganun ba? Oh. Hindi na kasi ako dito sa loob kasi Sabi ko nga po, meron naman pong payong, kaya nga naimbento yung payong. Kahit naman may payong, kung may ipo-ipo o kaya bagyo, ano na, hypothetical ano na yun, hypothetical na right. mga Tsaka, pagdepensa. hindi ko narinig yun pero ano yun unbiblical yun Exactly. Bakit? Ang ulan, ang tubig, salita ng Diyos. Kung umuulan, ang sarap nun. Pumunta ka, magpaulan ka, ang sarap. Ba naman yan? Wala naman sa hulog yung, ewan ko, hindi ko naman narinig yung buo, pero ang sarap kaya pumunta sa ulan. Opo. Di ba? Bata pa lang Bata tayo kung wala tayo, pa naman din na sakit. masarap Bakit di ka lalabas? Sarap-sarap magpaulan yung ulan galing sa ulap yon. Hindi binubukalan ng ulan, binubukalan ng tubig, salita ng Diyos. Lumabas ka talaga doon. Mali halimbawa. Ano ba yan? Buti na lang din ako Brad nakikinig. CJ, dati ganyan din po ang sinasabi ko sa mga nakakausap kong mga kapatid na nagme-message sa akin na if you still feel that staying in that church will make you a better person, okay lang yan. Ang ipapayo ko na lang, sabi ko, kahit sa mga live ko po, siguro napapakinggan nyo po yun. Ang may papayo ko, yung perang pinagpaguran nyo, i-focus nyo sa pamilya ninyo. Kasi marami ng pera yung pangasiwaan. Yes, correct. Alam nyo po ba, meron pong kapatid na last week ko lang po binuksan yung talata na yun kasi last week ko lang po talaga naalala yung talata na Apokalipsis 18:4. Kasi po meron pong kapatid na matandang kapatid yung pong mga mga magulang niya panahon pa ng kapatid na Perez. So nung pong panahon ng kapatid na Perez, sa kabataan po sila.
nung magkausap po kami, nagpakilala siya. Sabi ko, para po namumukhaan ko po kayo nga. Sabi kong ganyan. O hindi mo pwede akong hindi mamukhaan kasi yung mga magulang ko relevant sa iglesia, matandang kapatid, sabi ganyan. Humagulgol siya, brother, sabi niya ganyan, ano na bang nangyayari sa iglesia? Kasi mahal natin ang iglesia, yung itinuro ni Brad Eli sa atin, sabing ganyan. Napaiyak din po ako. Diyan ko naalala yung sinabi ni Brad Eli na talata, yung Apokalipsis 18:24. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Tapos, sunod na yung mga talata na merong mga nagtatanong, saan mo sila dadalhin? Saan mo kami dadalhin? Wala naman po tayong pagdadalan eh. Correct. Ang binibintang nung iba, Brad CJ sa akin, magtatayo daw po ako ng sarili kong iglesia. No. It doesn't necessarily follow na lumabas ka sa mali, kailangan meron kang puntahang tama. Gawin mo muna kung ano yung tama. Ano yung tama? Umalis ka na sa mali. Ay, hihintayin mo pang maghahanap ka pa ng tamang lilipatan. Mali na nga yung kinalulugaran mo eh. Umalis ka muna. Paano mo malalaman yung susunod na tama kung ayaw umalis sa kasalukuyang mali? Umalis ka muna. Naglolokohan na lang kayo dyan eh. Niloloko na lang kayo dyan. Kahit mga KNP, alam na alam nyo, mali na. Ba't nandyan pa kayo? Hindi kayo manindigan. Manindigan kayo. We didn't sign up for this. Nung binautismuhan tayo, lahat nung napakinggan nating aral, lahat nung mga nakita natin, nasaksihan natin kay kapatid Nelly, wala na lahat yun. O, ayan dyan na naman yung mga sasabihin, makabrad Eli. Hindi ako makabrad Eli. Makadiyos ako. Makakatwiran ako. Kaya ako umalis sa suhay, lumipat ako dito kasi nakita ko nandito yung tama. Ngayon nakita ko binago na, inalis na lahat. Ano kayo? Pati pa kayo maalis. Binago na eh. Iba na to. Hindi na yan yung dati yung inaniban. Hindi na to yung dati nating sinampalatayanan. Paano ka ngayon magpapasalamat ng nag-aayuno? Wala na, may piyesta. O di kain na, lamunan muna bago ka maghandog ng handog haing pasasalamat mo sa Diyos, bondat ka. Nagkakain ka ng lechon. Biblical ba yun? Marami yan mga kapatid eh. Tsaka Brad CJ, meron pong mga hindi matanggap yung mga kapatid, lalo na yung mga matatagal na kapatid na pero mo sasabihin ng KNP na ngayon lang po namin naintindihan yan. Ayan, kasi dungalingan yan, Brad Badong. Alam na alam mismo ng lahat natin, ordinaryong membro nga lang eh. Alam na narinig na natin yan. Tapos sasabihin mo, ngayon mo lang narinig yan. Kasi nungalingan yun sa sarili mo mismo, nagsisinungaling ka. Kaya nga po hindi naman ang mga comments ng mga ibang mga matatandang mga kapatid. Alam nating lahat yan. Opo, meron na po yung mga kapatid Brad CJ, parang merong galit sa kalooban nila, galit or inis na Badong, sa tagal-tagal ng pagtuturo sa inyo ni Brad Eli, wala kayo natutunan kahit isa? Alam mo, Brad Badong, ito nga isa eh. Kailan ba? Siguro the other night or a day or two, basta meron ako isang kabatch. Minessage ako. Ako nakikinig ka. Ako nanonood ka dito kay Brad Badong. Alam mo, ikaw to. Sabi niya, kumusta na? Sabi niya, sinagot ko. Sabi ko, mabuti. Tapos sabi niya, pasalamat natin. Hindi ka nagpaparamdam. Sabi ko, hindi pa naman ako kaluluwa para magparamdam. Pero sabi ko, nandito lang ako sa tabi-tabi. Tapos hindi na siya nag-reply uli. Hindi ko na lang masyado, sa loob-loob ko. Paano niyo ako maririnig? Inalis ako nung isang tanga-tanga bobong-bobong isang kabatch namin na officer. Tinanggal ako sa mga group chat. Kayo nga mag-isip. Diba kung meron kayong problema sa akin, mag-usap tayo.
Tol, kumusta? Pag-usapan natin. Bakit ganito? Bakit ganyan? O teka, hindi ko pala gagamitin yung ganito ganyan. Si Bonji nga pala yun. O bakit hindi ka na namin nakikita? Kumusta ka na ba? Di ba harapan? Dapat ganun. Ba't mo ko kagad aalis? Kaya hindi ko na lang sinabi doon sa kausap ko na paano nyo ko mararamdaman? Inalis nyo ko sa mga group chat ng batch natin. Kung hindi ba naman kayo mga bobo, mag-iisip lang kayo tatanggalin mo kagad, huhusgahan mo kagad, hindi nyo man lang ako kinausap. Yan ngayon ang culture na tinuturo dyan sa loob. Di ba naaalala nyo, lalo na yung mga matatandang kapatid, ayaw ni Brad Elling mag-block. Bakit? Marunong ka pa sa Diyos. Inalisan mo na ng karapatan yung tao na maligtas. Ba't mo iba-block? Kausapin mo. Kung napamali lang naman ng pananampalataya, ay di matuwid. Paano mo siya matutuwid kung binlock mo na? Hindi mo na siya binigyan ng chance. Mas marunong ka pa sa Diyos na ang ibig niya lahat ng tao maligtas. Paano mo maliligtas yung binlock mo? Diba? Or, baka naman, kaya lang kayo nang bablock kasi may tinatago kayo. Kasi alam nyo, pag hinarap nyo, talo lang kayo. Mahirap kasi itama yung alam mong mali. Kahit anong pagtutuwid mo, basta't baluktot, baluktot. Basta't itim, itim yan. Kahit anong pintura mo, pag kinutkot mo, itim pa rin yan. Kahit anong pintura mo, pag lumipas ang panahon, walang forever na pintura. Lalabas pa rin, itim yan. Ganyan ngayon na nangyayari sa MCGI. Kaya ang gagawin na lang, i-block na lang. Wag na lang kausapin. Bakit? Kasi lalabas ang totoo. Yan. O baka naman yan. Kaya lang reason nyo, man-block. Ba? Kung ikaw ang nasa tama, bakit ka man ba-block? Ako nga wala akong ina-unfriend. Wala akong hindi kinakausap. Meron mang iba, alam ko kasi, ayoko lang na masira kami, ayokong makapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya, kaya for peace na lang, hindi kita Pero hindi ako nahihiya. Kaya nga sabi ko nga, Brad Padong, gusto ko magpakita ng mukha kaso Brad CJ, nakahiga pa nga hanggang ngayon ano ko lang po kayo, masabat ko lang po kayo ng saglit kasi meron pong nag-comment. Sino ka daw po? Sino si Brad CJ? Sabi po na late po yata siya ng pasok. Papakilala Sige ko lang po. po si Brad CJ. Si Brad CJ po mga kapatid, apo po siya ng kapatid na Perez, ng kapatid na Nicolas Antiporda Perez, yung pong titis na tinatawag ng kapatid na Eli Soriano, yung pong nagtatag ng Iglesia ng Diyos. Actually, hindi nagtatag, mali. Yung pong umanib doon sa unang iglesia na nasa Biblia mga kapatid, na nag-congregate dito sa Pilipinas, yung kanyang lolo. Lolo po yan, noong titis na sinampalatayanan na sugo ng Diyos ni Brother Eli Soriano at pinalitan ng kapatid na Eli Soriano, mga kapatid. Ito po'y matandang manggagawa, mga kapatid. Kaya nasabat ko lang po siya kasi nagtatanong yung mga kapatid, sino daw po kayo. Sige po, Brad CJ, ulit po. Pasensya na po. Ako po, mga kapatid, dito po ako pinanganak sa iglesia. Ang lolo ko po, si kapatid na Nicolas Perez, yung nagturo kay kapatid de Eli. Gusto ko sigurong ikwento ang aking life story, Brad Badong, siguro pag may video ako, siguro pag mamaya mag-live ka, siguro mga 1 hour or 2 hours siguro. Magpapakita ako mga kapatid. Sige, sige, Brad CJ. So, ang gawin po natin, putulin na po muna natin ito. Sige po, okay lang po. Sige po. Tayo ako magpalitan ng walang mukha Sige po, Brad CJ. Mga kapatid, i-stop ko po muna to, i-end ko po muna to para makita nyo rin po si Brother CJ mamaya na gusto niya po magkausap-usap tayo, mapanood niyo po kami na nag-uusap na meron po siyang muka, mga kapatid. Kakagising lang daw po niya. Anong oras po ba dyan sa inyo, Brad CJ?
Opo, dito kasi ay linggo ng 7:10 Yun, a.m. nasa ano po So, siya? Nasa Saipan po kayo ba, CJ? opo, nasa maliit na isla ng Saipan po ako. Dito kami nakatira mga kapatid. Yun po, mag-ano po kami, magre-resume kami after an hour, mag-ano lang po siya, aayos lang po si Brad CJ. Mga kapatid, muli po, salamat po sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos.